makilala ang kaibigan mo, Tanya. Ayoko nga. Sino ka ba ha? Tinaasan ko na siya ng boses. Kung umakto, akala mo naman kung sino sa akin. Kanina mabait. Ngayon bumabalik na sa pagiging masama. Kailangan ko bang ulitin ang sarili ko? Akong kasintahan ni Tanya at meron akong mga karapatan na malaman kung sino mga pesteng kaibigan at kung sinong kailangan mo makilala. Don't provoke me or else hindi mo alam ang kaya kong gawin. Malamig niyang sabi. Nakipaglaban ako ng titigan sa kanya kahit nakikita kong naiirita na siya sa akin ay nagawa ko pa rin matawa. You have your girlfriend, Miguel. At huwag mong tinatawag na pesteng mga kaibigan ko dahil hindi mo siya kilala. Pagtatanggol ko. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. I broke up with her. Sabi niya at umiwas ng tingin na tahimik kami saglit. Bakit? Bakit siya nakipaghiwalay? Nalaman ba ng dad niya? Don't mention her again, Tanya. Gusto kong magsimula ulit tayo. Walang away at sigawan. Lumapit siya sa akin at patuloy na nakatitig sa akin. Gusto kong malaman pang tungkol sa babaeng makakasama ko sa buong buhay ko. Tanya, bakit hindi mo ako pinuntahan kagabi sa office ko? I'm waiting for your last night, sabi ni Senyora habang kumakain kami ng almusal. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Kaya nanatili akong tahimik dahil lumilipad na naman ang utak ko sa sinabi ni Miguel sa akin kagabi. Gusto kong malaman pang tungkol sa babaeng makakasama ko sa buong buhay ko. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi sa kakaisip sa sinabi niya. Pagkatapos niyang banggitin ang mga salitang yun, ay inalisan ko na kaagad siya at nagkulong na sa kwarto. Alam kong pinaglalaroan niya ako. Baka, Andrea, tinatanong kita. Banggit ni Senyora kaya napatingin ako sa kanya. We talk, I'm sorry. Singit ni Miguel kaya napabaling sa kanya si Senyora. Nakatitig siya sa akin habang kumakain. Hindi siya nag-abalang titigan pabalik si Senyora. Ay, hindi ko alam iho. Hindi naman kasi nagsasalita itong si Andrea sa akin eh. Awkward siyang tumawa. Ay, I'm sorry. Totoo pong sinabi ni Miguel. Sad ko. We became silent hanggang sa matapos kami. I plan to go to the farm again. Babalikan ko lang yung si Adan at si Mangusting. Habang naglalakad ako palabas ay may biglang sumulpot sa gilid ko. Saan ka pupunta ngayon, Tanya? Napatingin ako sa lalaking nakasandal sa dingding at naka-plain black na t-shirt, pantalon at boots. Sa simpleng damit ay para na rin siyang Diyos sa paningin ko. Sa edad na 22 taong gulang, hindi ito masama para sa kanya. Sasagutin mo ba ako o tititigan mo lang ako? Hinuli niyang tingin ko sabay nginitian niya ako. Naramdaman kong nanginginig ang tuhod ko. 16 na taong gulang pa lang ako, pero ganito na pakaramdam ko. Kahit anong tawag dito ni Mara, first time niyang ngumiti sa akin. Sa farm, gusto kong bumisita kay Mangusting. Sabi ko sa kanya na magkaroon ako ng lakas na magsalita. Hindi ka pa talaga nadadala sa nangyari sa'yo kahapon ha? Yes, Mirk. Hindi na lang ako nagsalita nang maalala ko rin ang katangahan ko kahapon. Fine, I'll go with you. Sabi niya sa akin, sabay hila sa braso ko. Sinubukan kong pumiglas sa kanya, ngunit masinigpitan niyang paghawak sa braso ko. Nakarating kami sa kung nasaan si Mangusting, nahawak niya pa rin ako. Sinusubukan ko pa rin pumiglas pero ayaw niya akong bitawan. Magandang araw po, Mangusting. Bati ni Miguel sa kanya at binati ko na rin si Mangusting. Magandang araw sa inyo. Bakit kayo naparito? Gusto niyo bang mga bayo? Ikaw, Tanya, okay ka na ba? Tanong sa akin ni Mangusting. Ayos na ayos po ako, Mangusting. Sabi ko't nag-thumbs up sign sa kanya. Napatingin naman siya sa kamay ni Miguel na nakahawak sa braso ko. Nang mapansin niyo ni Miguel ay pinakawalan na niyang namumulang braso ko. Mangusting, gusto ko pa sana ulit mga bayo. Promise, I won't repeat it again. I pleaded. Hindi na ako nadala kahapon. Pero paano ako matututo kung hindi ko ulit susubukan, di ba? Basta alam ko sa sarili ko na bahala na ako sa buhay ko. Aba, sige iha. Ako na po magtuturo sa kanya. Singit ni Miguel. Napatingin naman kaming dalawa ni Mangusting sa labis na gulat sa kanya. O sige ha, dyan lang kayo't ilalabas ko si Adan. Sabi ni Mangusting na pailing-iling na umalis. You are not serious about that, Miguel. Sabi ko sa kanya. So, what if I am?
Besides, madaming gagawin si Mang Gusting kaya wag mo na siyang abalahin. Sabi niya at tumawa. Narealize ko na nga tama siya. May trabaho pa si Mang Gusting pero iniisip ko lang ang sarili ko. And you have years to your childhood to learn it, ngunit hindi mo nagawa, tama? Sabi niya habang nakatingin sa akin. Napatigagal ako sa sinabi niya dahil sa trabaho at pag-aaral ko ay hindi ako nagkaroon ng oras para pag-aralang mga bayo. Bukod sa ayaw ni Mama, dahil baka nga ay mahulog ako, wala rin magtuturo dahil mga nagtuturo lang ng mga bayo ay para sa mga taong makakapagbayad sa kanila. Wala akong oras. Totoo naman yun. Bakit? Eto na si Adan, Tanya. Tahimik ako nagpapasalamat kay Mang Gusting sa pagpasok niya sa usapan namin dahil mahuhuli na naman ako ni Miguel sa mga tanong niya. Kahit labis ang takot ko na baka maulit yung kahapon, ay nagawa ko pa ring makasakay na alalay ulit ni Mang Gusting. Mas takot pa ako sa mga tanong ni Miguel kaysa mahulog dito. Ako na pong bahala sa kanya, Mang Gusting, aniya. O siya, sige, babalik na ako sa trabaho. Pakibalik na lang dito si Adan pagkatapos niyo. Nginitian ko naman siya, tinanguan naman ni Mang Gusting si Miguel. Sit up straight, Tanya, sabi ni Miguel sa akin at sumakay sa kabayong sinasakyan ko. Bakit ka nandito? You want to learn, right? Sabi niya na nagpatahimik sa akin. Para ako nanigas sa kinaupuan ko dahil sa sobrang lapit naming dalawa. Kinuha niya lubid sa kamay ko. Habang naglalakad ang kabayo ay nagsasalita siya tungkol sa mga kailangan kong alalahanin kapag ako na lang mag-isa. Ngunit hindi ko maunawaan lahat ng sinasabi niya dahil napapansin ko masyadong paglapit ng katawan naming dalawa. Napalingon ako sa kanya but it is a bad move dahil nagkalapit ang aming mga muka. Stop staring at me, Tanya, he said. Ang kapal mo naman, napalingon lang ako. I said and look away. Natahimik kaming dalawa. Nang makalipas ng ilang sandali tumigil kami. It's your turn, bigkas niya. What? Biglang sabi ko sa kanya. Hindi ka nakikinig sa akin, Tanya, sabi niya sa akin. Sorry. Inaalala ko lahat ng tinuro sa akin ni Mang Gusting dahil nga wala naman ako naintindihan kay Miguel. Kung para sa kanya wala lang ang paglapit ng aming katawan sa isa't isa. Sa akin meron. Sinubukan ko na naman palakarin ng kabayo at nagawa ko ng paunti-unti. Sa sobrang tuwa ko'y napaangat ako ngunit gumalaw din ng kabayo na kinatatakot ko. Stay put, Tanya. Marin akong hinawakan sa bewang ni Miguel. Kaya napapitlag ako. Stop it, Tanya. Ganito, listen to me. Nagpatuloy na naman ang litanya niya sa akin. This time nakinig ako sa mga bawat salita niya at hindi na inilita ng kamay niyang nasa bewang ko dahil baka nga mahulog kami at kasalanan ko pang magkasugat yung makinis niyang balat. Nang magawa ko ng lahat ng inutos niya, nakikita ko kung paano ko na nagagawa ng maayos ito. Nagawa ko pang ang ipatakbo ito. Pareho kami natutuwa sa nangyayari at nakarating pa nga kami sa tabing dagat. Pareho kami nakasakay sa isang kabayo na may malaking ngiti sa aming mga muka. Sumulyap sa dagat at nakita kung gaano ito walang katapusan. Sa mga nakalipas na araw, Miguel never failed to amaze me. Kung gaano siya ka-gentleman at mabuting tao kahit na lagi ko siyang naiirita sa katangahan ko. Naging magaan ang loob naming dalawa sa isa't isa. I really felt so happy when I am with him. Araw-araw ko pa rin binibisita ang mama ko sa Bilibid ngunit sandali lang dahil hatid sundo ako ni Miguel. Dahil mahirap na raw at maulit na naman ang nangyari nung nakaraan. Napatingin ako sa calendar sa aking cellphone dahil hindi ko na napansin kung anong araw na. Nang makita ko Martes na pala ay napabalikwas ako ng bangon sa kama ko. Wala akong natanggap na tawag mula kay Andrea. Hindi ba no Sabado dapat ay makakauwi ng ama ni Andrea? Bala ko na sana siyang tawagan, ngunit naunahan na niya ako. Andrea, balak na sana kitang tawagan. Hindi ba dapat no Sabado ay uuwi na si Senyor? Bungad ko sa kanya. Tanya, get ready. Muling kinabahan na naman ako sa tono ng boses niya. Dad and I are going home, pero uunahan ko na siya. Magpasalamat ka na lang na hindi siya umuwi dyan na Sabado. I am busy these days but it's done. Pack your things dear, Tanya. Malapit na ako. Rinig kong saad niya. Hindi pa nagsisink in lahat ng sinabi niya sa akin kaya hindi ako nakakilos agad nang bigla siyang sumigaw sa kabilang telepono. Tanya, sumagot ka. Opo, eto na. Kahit nanginginig ay kinuha ko mga gamit ko at sinilid sa bag ko
ang mga gamit ngunit paano naman ako makakatakas sa magkapatid na yun? Hindi ko na inalintaan ang mga tanong sa isip ko at dire-diretsyong lumabas ng silid at bumaba na para umalis. Tanya, where are you going? Napatigil ako sa boses na narinig ko. Si Connor. Sa sobrang kaba ko'y tumakbo na lang ako palabas ng mansyon, ngunit hinabol niya pa rin ako. I saw a car that is going towards me kaya napagilid ako. Nang makarating ito sa kanaroroonan ko, nakita ko si Andre ang lumabas sa kotse. Tanya, hinihintay ka na ng mama mo. Magiging malaya na siya at… Teka, ano bang nangyayari? Sino ka? Singit ni Connor sa amin na nagpakaba sa akin. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin sa kanya. Pero pakiramdam ko, nang hinang tuhod ko't nanginginig ako dahil natatakot ako sa magiging reaksyon niya kapag nalaman niya. Hi, ako si Andrea Estrera. Ang totoong Andrea, sabi niya. Baliw ka ba? Siya si Andrea? Tinuro ako ni Connor sa kanya. Magpapaliwanag ako sa inyong lahat. Pasensya na, alam ko malaking gulo ito. Truly is. Tanya, sabihin mo hindi totoo yung sinasabi niya. She's fake. Gate sa akin ni Connor. Tumungo ako tumugot ng lakas para magsalita. I am the fake one, Connor. I am sorry. I break down right at the moment. Bumuhos ang luha na pinipigilan ko kanina pa. Mabuting tao si Connor and I'm starting to regret na naging close ako sa kanya dahil hindi ko kaya makita siyang nasasaktan ng dahil sa akin. So niloko mo kaming lahat, Tanya? Tanya, kilala kita. Hindi ka katulad ng ibang nilolokong lahat. Sabi sa akin ni Connor at hinawakan ako sa balikat. Pumiglas ako sa hawak niya at tumingin sa kanya kahit puno na ng luha ang mukha ko. Totoo lahat, Connor. I fool your family. Lahat ng mga kasama natin dito sa bahay, alam na nagpapanggap lang ako as Tanya. Dahil ano, Tanya? Ikaw ang tunay kong pinagkakatiwalaan maliban sa pamilya ko. Kasi inaasahan ko na hindi mo kami hayaang masaktan ng dahil sa'yo. Sabi niya na halatang may kirot sa bawat salita niya. And you break it? Sabi niya na mas lalong nagpaluha sa akin dahil ang bawat salita niya ay tumatago sa akin. Kung nandito si Miguel, alam ko magagalit din siya sa akin. Stop the drama, you both. Tanya, here's your money. You can leave now. Sabi ni Andre at nagbigay sa akin isang bag na may pera. Because of money, Tanya? Tanong sa akin ni Connor. Napatigil ako sa tanong niya tila kinakabahan kung sasagutin ko ba o hindi. Answer my question, Tanya! I said stop the drama! Shut up! Sigaw ni Connor kay Andrea nagpatahimik sa kanya. Napatangon na lang ako sa sobrang kaba. Sa bahagi ko'y ayokong tanggapin ng pera, ngunit paano na lang kami aalis kung wala kaming pera ni Mama? Sorry talaga sa kapakisabi na rin kay Miguel. Salamat, sabi ko't ninitian si Connor. I hope you will be happy, Connor. Tumakbo na kaagad ako palabas ng gate at nagtawag ng tricycle. Nang makasakay ako'y nakita ko si Miguel na nakipag-usap kay Connor at Andrea. Nakita kong nagkamayan silang dalawa ni Andrea at si Connor naman ay lumabas para sundan ako. Kuya, sa police station po. Sabi ko kaagad na malapit sa amin si Connor. Nang umandaray siyang tigil ni Connor sa gitna ng daan. Hindi ko na siya nilingon pero may narinig kaming ingay sa likod. Tumingin ako sa likod at nakita ko kung paano nabangga si Connor sa sakyan. Ma'am, nakita niyo ba yun? Gusto niyo bang bumalik? Sabi ng driver sa akin. Naiyak na lang ako sa akin nakikita. Hindi ako pwedeng bumalik para sa mama ko. Nakita kong agad itong dinaluhan ni Miguel kaya napaayos ako ng upo. Napansin kong huminto pala kami dahil gusto pa atang makipagchismisan ng driver. Kuya, diretso na po tayo, sabi ko sa kanya. Saglit lang miss, hindi mo ba kilala yun? Mukhang ikaw ang hinahabol niya kanina, sabi niya. Napailing na lang ako sa sinabi niya. Napakachismoso. Kuya, mahaba pong kwento. Paandarin niyo na po, bilisan niyo na. Giit ko. Napakamot na lang siya sa kanyang buhok at pinaandar ng tricycle. Nang makarating ako sa police station ay nakita kong ina ko na nakaupo sa mga bench doon. Mama, tawag ko sa kanya. Napalingon naman siya sa akin at niyakap ako kaagad. Tanya Marie, salamat sa Diyos at ligtas ka, sabi niya sa akin. Opo mama, bibili na rin po ako kaagad ng tiket para makaalis na tayo agad dito sa Cebu, sabi ko sa kanya. Naku, gumana bang plano ng mga Estrera? Pasalamatan mo din na nagpalabas sa akin dito nagngangalang Miguel. Sabi niya sa akin habang naglalakad paalis doon. Ano? Akala ko ang Estrera nagpalaya sa inyo. Tanong ko sa kanya na makasakay kami ng tricycle pa uwi sa amin. Ayun din ang akala ko.
Pero sabi ng pulis sa akin kanina, Miguel daw ang pangalan na nagpalaya sa akin. Kaya bago sana tayo umalis dito sa Cebu, gusto ko munang personal na siyang pasalamatan. Aniya, naguguluhan na ako sa nangyayari. So in the first place, alam ni Miguel? Bakit hindi niya ako kinumpronta? Bakit ginawa ito ni Miguel? Anak, sure ka ba na hindi na tayo dadaan sa palengke para magpaalam kay Lamara? Tanong sa akin ng nanay ko matapos makasakay sa tricycle, dala-dala ng mga gamit namin. Opo mama, nakapagsabi naman na po ako sa mga plano ko sa kanila at panigurado po akong inaasahan nilang pag-alis natin. Ani ko, hindi ko nanintay na makalipas pa ng ilang araw dito ipabenta ko na rin ang bahay namin dito sa isang estrangero na gustong kuhain ng bahay. Matagal na rin simula na sumakay tayo niyan, Tanya. Wika niya sa akin kinatanguan ko. Opo mama't na-excite na ako sumakay ulit dyan. Wika ko, pumili na kami't binigay sa nagbabantay ang mga tiket namin saka sumakay sa barko na maghahatid sa amin pa Maynila. Napag-isipan ko na rin na sa Maynila na kami maninirahan dahil alam kong sobrang galit ni Miguel sa amin at hindi yun magsasayang pa ng oras para hanapin kami kahit sa Maynila pa ang kanilang tirahan. I heavily sighed and look at the sea. Maybe it looks calm but it's deep. I hope they are now okay and happy. I heavily sighed at tumingin sa dagat. Sana okay na sila ngayon at masaya. I remember the day when I walk away from the Estrella mansion and the accident. Bumagsak ang luha ko at inalis ko yun sa isip ko. Yun na ang hulit, magsisimula na tayo ng bagong buhay doon sa Maynila. Sigurado ka ba dito, Tanya? Tita Rhea said. I'm sure po, tita. Besides po, kailangan ko po ng trabahong ito para na rin po sa gamot ni mama. At ang pagte-therapy niya. You just graduated in college, anak. Sayang, you can be a really good chef. Pero babagsak ka bilang waitress sa ibang bansa? Aniya. Napabuntong hininga ko nang maalala ko na 2 weeks na pala akong nakakalipas simula nang magtapos ako ng kolehiyo. Kumuha ko ng kursong culinary arts. Nagsusumikap ako para lang makakuha ng degree at makapagpatayo ng sarili kong restaurant. Pero nagiging bula ang lahat at pagkatapos ay nawala. Ang aking ina ngayon ay naghihirap dahil siya ay may sakit na cerebrovascular o stroke. Hindi siya makapagsalita ng maayos at makalakad at siya ay nakahiga sa kanyang kamatayan. Ako nang bahala sa mama mo habang wala ka, anak. Sabi sa akin ni Tita Rhea na kumupkup sa aming mag-ina nang makarating kami sa Maynila. 6 years na kaming umalis sa Cebu at nakahanap ng bahay dito sa Manila kasamang tita ko. Naging mahirap ang mga taon para sa amin dahil hindi ganong kadaling manatili sa squatter area kung saan nakatira ang tita ko. Laging sinasabi ng tita ko na maganda ako at delikado akong maglakad sa labas mag-isa. Hindi ito katulad ng probinsya na payapa ka pang makakapaglakad mag-isa dahil dito sa syudad, nasa paligid lang ang mga taong may masasamang balak. Say my I love you to mama, tita. I'm gonna miss you both. Pigil na pigil kong luha ko habang nagpapaalam sa kanya dahil tinawag ng number ng tiket na sasakyan ko papuntang Spain. Ingat ka dun ha? Tumawag ka lang kapag may kailangan ka. Sabi sa akin ni tita na naluluha. Kayo din po, sabi ko. Na-goodbye na ako sa kanila at naglakad na sa loob. Alam kong mahirapan ako pero kailangan ko itong gawin para sa nanay ko. Wala akong masyadong narinig tungkol sa Estrella at Guevara family simula nang dumating kami sa Maynila. Hindi ko na lang sila pinagtuunan pa ng pansin dahil na rin sa gusto ko na makalimutan ang lahat. Because I still feel guilty for what I did. Kasama ng aking mga magiging katrabaho ay nagpunta kami sa Sueño cruise ship. We came inside the dining room and we saw our boss that I've been waiting for us. Welcome to the Sueño cruise ship to all of you. We are expecting the cooperation of everyone here to work well. We are going to start tomorrow in the evening. We will just let you know what will be your part here. Nagsimula siyang magpaliwanag kung anong gagawin namin. Nasa pangatlong klase mga kwarto namin pero may 4 na taong magsasalo sa isang kwarto. I didn't mind it since nakita kong puro babae kami sa room. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala ay giniya na kami sa aming silid para makapagpahinga muna kami bago kami magsimulang mag-practice. Hi! May biglang pumukaw ng atensyon ko nung may lalaking tumabi sa akin sa paglalakad. Hello? I smiled. I'm sorry, are you Filipino? Hindi ko kasi kayang lapitan ng ibang nakikita ko kasi mas matanda sila sa akin eh. Explain niya kay nagpalingalinga ako sa mga kasamahan namin at napansin ko nga may mga katandaan na rin pala sila at kaunti lang kami mga early 20s. Yes, I'm a Filipino.
Amin ko sa kanya habang lumiko kami papuntang 3rd class. By the way, I'm Salvador. And you are? Marie Gordon. Pakilala ko sa kanya. Ayokong gamitin ang pangalan ko dahil may nagpapaalala lang sa akin at ayoko na silang maalala dito. Nice name. Okay Marie, rest well. Dito na raw ang room niyo eh. Ngumiti sa akin at kumuway pa alis. Habang ako naman ay pumasok na sa silid. I saw my roommates and I smiled at them just to not make it awkward. Hi, I'm Marie Gordon, 21 years old, a Filipino. Pagpapakilala ko sa sarili. Hola, I'm Marlene, 26 years old and I'm Spaniard. I'm Felisa, 29 of age from Philippines. I'm Veronica, a Spanish and I guess I am the Maveja, older here. I'm 34 years old. She said that made us silent. So I guess Felisa is the only one I can talk freely. Veronica and Marlene are both Spaniard and I think they are not fluent in English. Nag-shake hands kami at nag-share ng thoughts about sa isa't isa. Nalaman ko rin na hindi nabaguhan dito si Felisa at Veronica. Kami lang ni Marlene. Nang malaman namin yun, nagpaturo kami ng ilang Spanish words para kung Spanish ang customer. Malalaman namin na gusto nilang sabihin sa sarili nilang wika. Pumayag naman silang dalawa at nakisali na din si Marlene. Akala ko magiging mahirap ito para sa akin ngunit ang makikita ng taong handang tumulong sa iyo priceless. Tanya, sa table 4 please. Sabi ni Feliz at ngumiti sa akin kaya ngumiti ako pabalik sa kanya at kinuha ang tray na may 2 plato na puno ng pagkain. I started working and lucky me that I graduated in culinary at marunong din akong gumamit ng isang kami na tray na may pagkain simula ng 1st year college ako. 1 linggo nang nakalipas mula nung nagsimula ako at wala akong problema sa trabaho ko. Napapadalas nga lang ang pagtatagpo namin dito ni Salvador. After our shift, I saw Salvador walking towards me. O ayan na pala si Salvador, maiwan na kita ha? Paalam ni Feliz at nauna nang lumakad papunta sa silid namin, kaya napailing na lang ako. Ilang beses na niya tinanong sa akin kung anong meron sa amin. At ilang beses ko na rin sinabi na kaibigan ko lang siya. He is a great friend, a bubbly one. Naalala ko si Connor dahil sa ugali niya. Napubuntong hininga ko. Kamusta na kaya yun? Tanya, tawag sa akin ni Salvador na makalapit na siya sa akin. Ikaw pala, aren't you tired? Maghapon tayo nagtrabaho dito. Sabi ko sa kanya habang naglalakad na kami. Pagod na talaga ako and you know what? May naisip ako. Ngumiti siya. Ano yun? Halika, ipapakita ko sa iyo. Banggit niya sa akin sabay hila sa braso ko, paakyat sa quarter deck. It's past 12 a.m. and we didn't saw any persons here. Only 2 of us. Bawal tayo dito sa Salvador, ano ka ba? Pag nalaman ng boss natin magagalit siya at… Relax, okay? Hindi nila tayo mahuhuli. Gusto ko lang makita mo kung gaano kaganda ang tanawin dito. Sabi niya sa akin kaya lumingalinga ako sa paligid. Nakita ko kung paano mga ligaw na alon ay lumilikha ng isang tunog at ang anino ng buwan ay kumakawas sa dagat. It's full moon. Kaya nagdudulot ng liwanag sa gabi. Napangiti ako habang iti pinagmamasdan. Napakaganda sa paningin. Gustong-gusto ko kung paano kumikinang ang buwan sa gabi at dagdag pang mga alon na naririnig ko din. Do you like it? Sabi sa akin ni Salvador na tumangulang ako. Sobra, napakaganda Salvador. Sabi ko nang hindi nakatingin sa kanya. Nanatili kami doon ng ilang sandali para sa mahabang pag-uusap tungkol sa isa't isa't pagkatapos. Nagpasya na lang kaming dalawa na magpahinga. Inihatid niya na muna ako sa room ko at nagpaalam na rin. Nakita ko mahimbing na mga tulog ng mga kasama ko, tumakit na ako sa 2nd deck ng kama para sa akin. I check my phone kung may text si tita pero wala akong kahit anong natatanggap. Kaya nag-decide na ako matulog. Lumipas sa mga buwan. Naging maganda naman ang trabaho ko dito. Mas nakilala ko pang mga co-waiter, waitress na kasama ko. Medyo magandang performance ko dahilan para maging masaya din ang boss ko. Minsan pumupuslit ako sa kusina just to know how they cook foods and they always tell me how to do it when I'm in break. Minsan ako nagluluto at lagi nilang tinitikman at sinasabing, "Delisyoso, that brings me joy. The cook can't do it. What shall we do now?" Narinig ko usapan sa kusina habang ako naman nagsuserve pa rin. There's still the other chef though. What's the problem? It's new senor. He didn't tell to the other chef how he does it. It's the appetizer that they want. Rinig kong saad. Naalala ko naman si chef na may lagnat ngayon.
I remember him tutor me last night about his new dish. Yun kaya yung tinutukoy nila? At bakit mo dinagdag to kung ang isang tao hindi alam kung paano gawin ito? Maliban sa chef na yun, istupido. Anong gagawin natin? Pag nalaman ni boss, matatanggal tayo. Giit nga ng manager namin. Ako, may kilala ko marunong gumawa nito. Singit ni Marlene sa kanila na nakikinig sa usapan ng dalawa. Who? Walang kusinero dito nakakaalam kung paano ito gawin dahil waitress siya. Tinuruan siya ng chef kung paano siya magluto ng mga pagkain dito. Nagulat ako sa sinabi ni Marlene. Is it me? There's no waitress. Think chef's tutor. I heavily cite and give the foods in table too. Bumukas ang pinto ng kusina at nakita ko silang nakatingin sa akin. Tumingin ako sa kanila. Miss Gordon, marunong ka bang magluto ng gambo al ahilo? Manager said and I nodded. Alam ko pero hindi ko pa rin gamay yun dahil isang beses ko lang nakita kung paano yung lutuin. Lumapit siya sa akin at hinila ako papunta sa kusina. Gawin mo na. Naghihintay ang mga guest sa taas. Bilisan mo. Isa sila sa pinakasikat sa Asia dahil sa yaman nila, sabi ni manager. Filipino siya pero nanatili siya dito sa Spain. That's when he changed his citizenship. Ayaw na rin niya bumalik sa Pilipinas. Pero po kasi, hindi ko alam kung magiging perpekto ito. Kagabi ko palang natutunan. Wala tayong choice dito. Gawin mo na lang. Nakita kong resume mo at nagtapos ka ng culinary arts. Kaya naniniwala ko na marunong ka mag-handle ng sarili mo sa loob ng kusina. I'll go outside now. Paalam ng manager at umalis. Dali-dali naman akong kumilos para gawin ang utos niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil naalala kong bawat sangkap na sinabi sa akin ni chef kagabi. Medyo natitense ako ngayon dahil kung hindi ko ito gagawin ay baka ito ng huling araw ko. Sinubukan kong gawin ang ginawa ni chef kagabi. Tinansya ko na lang ang mga ingredients and I hope tama pa ito. Pagkatapos kong lagyan ng lemon juice at parsley, ay hinintay ko itong malutot ngayon ay handa na itong ihain. Sa tingin mo ba makakabuti kong ihain natin doon sa kanila? Kung hindi magkakaproblema tayo kapag mali ang lasa nito, bulong ni Marlene sa gilid ko. Napalingon ako sa kanya. Alam ko naging ganyan siya after a week na magkita kami. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganyan at ayoko talagang malaman ang tukol doon. Bahala siya dyan. I focus on placing it to the plates. Nang nalaman ko may extra shrimp, sinubukan kong tikman at hindi naman masama. It just looks like the chef did last night. Napatalon ako sa tuwa dahil kahit medyo may kasing sarap lang ito ng luto ni chef, makakapasa pa rin ito sa taste ng kakain. Nang makita ng isa pang kusinero, natapos na ako magluto hinayaan nila akong ihain ito sa VIP room at tinawag ang iba pang mga waiter para tulungan ako mag-serve. Itong unang beses kong papasok doon dahil hindi ako inatasan ni manager papunta sa VIP room. Pero I'm so happy to serve it kasi first time ko magluto para sa mga customer namin. Kahit kinakabahan ay pumasok pa rin ako. Kasunod lamang ng mga waiters at sinerve na nga ito. Naramdaman kong nanigas ang katawan ko nang mapatingin ako sa mga tao sa loob ng VIP. Bigla kami nagkatitigan. Umiling ako at nagpatuloy sa pagsaserve. May 7 taong nakapalibot sa mesa at nakita ko ang boss namin na kasama niya at si manager na nakatayo lang sa gilid. After ko mag-serve, naglakad kaagad ako paalis doon. I want to stay there kasi gusto ko makita kung magugustuhan ba talaga nila yung food na hinahain ko. Pero dahil nakita ko siya, nagbagong isip ko. Sino kayang lalaking nakita ni Tanya? Bakit nga kaya si Miguel ang nagpalaya sa ina ni Tanya? May alam kaya ang binata sa naging pagpapanggap ni Tanya noon? At ito na kaya ang oras para magkitang muli sila ng binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.